ay isang spy. Ako naniniwala ko Trojan horse siya. Naniniwala ko. With all of my heart, siya ang panggulo dito sa Maisog. Panggulo siya. Dahil dun sa kalokohan niyang pupunta ng EDSA na wala sa kumpas ni Pangulong Duterte, na wala. Ewan ko nga sabi ko nga, pasensya na yung mga utu-utong followers ni Maharlika, tatamaan kayo ngayon. Kasi sinasabi niya ang dating, ang parang kumpas niya kay Maharlika. Di pare-pareho pala kayo. Di ba? Pare-pareho pala kayo kung ganun. Kaya nga, panoorin muna natin at i-explain ko sa inyo unti-unti. Okay? Pero pagdating dyan sa anuhan na, wala. Hindi na tayo katulad doon noong mga unang panahon na talagang kahit gulok o yung yung kawayan na buho, katalo na. Susugod na. Pero ngayon, hindi. Wala Hindi Kasi, bababasa mo naman doon sa mga nakaraang activities Bababasa mo kung merong kapupuntahan Wala So parang sinasabi niya dito, kaya niya in example yung gulo-gulo na yun, bulo-bulo na yun, sinasabi niya, hindi matapang ang mga nakikipaglaban ngayon. Okay? Bakit? Okay? Ito yung sinasabi niya, bakit hindi matapang yung mga lumalaban ngayon against the government? Marvin Tupas, maraming salamat. Boss Banat, by puso mo, wag mo silang pansinin itong shot puno. Uy, shit, shot puno yan. Gusto ko yan, ha? Marvin Tupas, salamat po. Thank you. Ito, yun mga buhay na mano, di ba? Pag mga ganyan buhay na mano, sarap mag-live Makulay ang buhay natin pag ganyan Tuloy natin. Ay, bakit mali yung chat ko? Sandali. Iba pala yung nakalabas doon. Yan. Di ko tuloy nakita. Yan. Tuloy natin, ha? So, anong dahilan bakit hindi daw matapang ngayon? Bakit hindi daw matapang ang mga Pilipino na nakikipaglaban ngayon? Ito ang dahilan niya. Wala Nag-loading, laglag. Sige lang, antayin nyo lang. Nakakadismaya. Kasi kung tayo, yung magkakaroon talaga ng tunay na pagkakaisa sa pamamagitan ng mga leader, matagal na natin napababa sa pwesto yung bangag sa Palacio de Polvoron. Okay. Sige, sir. Babalikan mo muna natin. Medyo... So parang sinasabi niya, dahil hindi tayo matatapang at hindi parang walang kwenta yung mga nagrarally ngayon, kaya hindi mapababa itong si Marcos. Yun ang sinasabi niya, paulit-ulit. So kasalanan pa pala natin na kasalanan pa pala natin na hindi natin mapababa si Marcos. Sino ba nagsabi sa yung gusto namin pababain si Marcos? Hindi naman po lahat gustong pababain si Marcos Kasi nga di ba, kahit nga si Pangulong Duterte, sinabi niya na ayaw niyang bumaba. Although, merong mga kababayan tayo na gusto. Wala namang problema. Respetuhan tayo. Gusto mo, diktahan mo kami. Gusto mo kagad, diktahan tayo. Master 70, salamat po. Wag ganun. Hindi nga naman lahat anong gagawin natin? Ibig bang sabihin, pag ayaw pababain si Marcos, supot na? O di supot pala si Duterte, ganon. Hindi di ba? Yun yung logic niya na sinasabi niya, kaya tuloy hindi mapabagsak itong gobyerno kasi hindi matapang yung mga nakikipaglaban, parang walang kwenta yung mga rally-rally. So, walang kwenta, di ba? So, ibig sabihin, parang ang mga may kwenta lang yung mga nananawagan na bumagsak ang si Marcos. So si Pangulong Duterte, siya? Hindi, yun lang kasimple, siya? Bitin pala yung ko doon sa naalala ko lang. Liliwanawin lang po natin na, sir, anong oras po ba kayo pala mag-uumpisa bukas? Ito yung kahapon yan So ibig sabihin yun ngayon, yun nangyari, tinatanong niya kung kailan, anong oras na magpupunta. Alam niyo ang totoo, ang usapan namin ni Pebbles, bali idedeklara namin yan nitong Biyernes at i-interviewin ko siya ngayong gabi, pero nag-aantay ako ng pasabi sa kanya pero wala pang alam naman natin yung schedule ni ni Madam Pebbles Kaya nga ang naman natin sa atin naman once na nakapagbitaw tayo sa ating mga kababayan, diretso tayo.
kahit harangan man tayo ng sibat dyan o harangan man tayo ng isang batalyon dyan, diretso. O bakit ka pumunta na Maisog? Akala ko ba dire-diretso sa EDSA? Hindi, ito kasi itong si Morales, ang daming alam sa buhay. Sa totoo lang, yung ginawa mong punta-punta ng EDSA, ipinahiya mo lang. Hindi totoo, ipinahiya mo lang yung mga nakikipaglaban. Kasi gumagawa ka ng sarili mong lakad eh. Sabi mo gusto mo maging united, pero gumagawa ka ng sarili mong lakad. Porket hindi ka napagbigyan magsalita. Gumagawa ka ng sarili mong eksena. Di ba? Diretso tayo. Yun naman Opo. yung ano natin. Sabi mo pa diretso, sige nga, dadaan ako sa EDSA, nandiyan ka pa rin. Ang ina mo, pag wala ka dyan ha, kailangan dyan ka matulog sa gitna ng EDSA. Pag wala ka dyan, huwag ka na mag-vlog-vlog dyan. Ano na naman kasinungalingan niyang ilalabas mo? Kasi sabi niya, dire-diretso na to kung ano. Oh. Puro ka daldal eh. Hindi, kung talaga matapang ka, huwag ka na umuwi. Diyan ka na. Dalang kita ng pagkain araw-araw. Oh, hindi, ito, commitment to. Diyan ka mag-stay araw-araw, padadalang kita ng pagkain. Ha, huwag ka na umuwi. Puro ka pala salita, yabang-yabang mo. Oh, Basta yun lang kasi yung oras, ano? Kasi merong biglaan kasi yung press con kahapon. Nalaman ko lang din yan, late na. Late na rin, ano? Kaya yun, sa atin naman, pwede naman tayong magbigay. Pwedeng gawin yan sa umaga, pwedeng gawin sa gabi, o pwedeng kinabukasan. Ang ano ko nga sana dyan, wala nang uwian. Oy, sige, Wala tuloy mo. Wala nang uwian ha. Ang ina, walang ganyanan ha. Daldal ka ng daldal, puro ka salita. Walang uwian, huwag kang uuwi. Pangako mo yan ha. Dadalang kita ng pagkain dyan araw-araw, huwag kang uuwi. Anong gusto mo order? Gusto mo pakainin kita ng chicharon? Chicharon bulaklak? Crispy pata? Ano gusto mo? Lahat ng papaputok ng batok mo, daling ko dyan. Ito kasi yung ano ito, alam mo buwisit dito kay Morales, tapang-tapangan kasi ito eh. Akala mo matapang, sa totoo lang ha, akala mo ang tapang-tapang mo. Huwag kang uuwi ha, puro ka daldal, puro ka bitaw ng salita dyan. Pag ikaw umuwi talaga, pagtatawanan kita. Uwian. Talagang tipunin na yung tao. Para Yolanda Martinez, eto na naman. Eto na. Anong isasagot natin kay Madam Yolanda? Nalilito na rin ako sa iyo, Banat Bay. Ano ba talaga? Saan ka ba kakampi? Mga kababayan na nanonood na nakinig kanina, anong sasabihin natin kay Yolanda Martinez? Anong sasabihin natin? Panuorin mo sa simula. Huwag kang daldal ng daldal kagad. Late ka na nga. Hindi mo pa pinanood sa simula. Manood ka sa simula. Pakisabi na nga dito kay Yolanda Martinez. Paulit-ulit na lang to. Ulitin ko na naman yung intro ko. Sayang naman yung intro ko, paulit-ulit. Yolanda, rewind mo. Panoorin mo. Mga 10 beses mong panoorin. Pag hindi mo pa naintindihan, magtawag ka na ng kaibigan mo. Ipaintindi mo sa kanya. Pag hindi pa rin naintindihan ng kaibigan mo, itapo mo na yung cellphone mo sa inodoro. Bakit? Walang silbi yan. Sukat natin, yung ano ng tao. Makapagpasta tayo. Kasi ang makikita yan ito bang eagerness ng tao sa social media lang o dun sa sa warm body. Kasi sa mga pagtitipon, kung hindi Ito yung sinasabi niya, dito ako nabuisit talaga din Sabi niya, yung tapang-tapangan ninyo sa social media lang? Hindi kayo pupunta dito ngayon, so hindi nagpunta tao doon sa EDSA mo. So ibig sabihin, hindi pala totoo itong mga nasa social media na nanunood. Parang ganun na sinasabi mo. So pinapahiya mo pa ngayon yung mga nasa social media na nagagalit. Kung hindi ka naman sintu-sintu din, yung mga nasa social media, marami dyan nasa ibang bansa. Marami dyan nasa probinsya. Kung wala silang perang pag-uwi o kaya naman may trabaho sila, gusto mo sumunod doon sa kumpas mo na pupunta ng EDSA? Bulok na gawain na yan Sa totoo lang, Betulyaw, salamat po. Ang tunay na people power ngayon nasa social media. Kasi ikaw, medyo makaluma ka na
Yung style mo bulok na. Ang tunay na people power ngayon nasa social media. Paano nangyari yan? Nung panahon na ibinoto ang isang Rodrigo Roa Duterte. Doon nagkaroon ng people power. Bakit kamo? Ito kasi nangyari noon. Walang nagfi-feature kay Pangulong Duterte sa mga mainstream media hanggang to the last minute walang nagfi-feature sa kanya. Ang gumalaw, social media. Netizen ang gumalaw through social media. At dahil doon nanalo ang isang Rodrigo Roa Duterte. That's people power. Ngayon, ano gusto mong gawin? Naghihirap na nga yung bayan natin. Ang dami dyan OFW. Ano sila, pauuwiin mo dito? Nagtatrabaho sila? Marami dyan taga-probinsya. Marami dyan magtatrabaho pa. Minsan na nga lang sila makauwi sa pamilya, gusto mo pumunta pa ng EDSA. Hindi katapangan ng tawag dyan, katangahan. Kung gusto niyo ng people power, etong social media. Kasi sa social media, baka sabihin mo, paano magbabago ang tao niyan? Hindi. Alam mo, mas makapangyarihan ng social media. You know why? Because even the police, the AFP, nagso-social media. Nakikiramdam sa pulso ng netizen. Nakikita nila kung asan ang mga netizen. Hindi mo yan madadaan sa EDSA. Diyan mo sila makukumbinse. As a matter of fact, sa totoo lang ang dami na nagme-message sa akin. Police, mga nasa AFP, sinasabi nila, kami mga simpleng sundalo lang, simpleng pulis lang. Naiinis na kami sa aming mga boss kasi masyadong pinupolitika. Dito natin mulatin ang kaisipan ng bawat Pilipino. Tandaan natin, yung gawain na nasa karsada, okay yan. Okay yan. But it doesn't mean na hindi ka pumunta, hindi na matapang ang mga Pilipino. Yun kasi ang pinalalabas mo. Kasi pang baryotic na isip na yan. Ang tunay na revolusyon ay nagsisimula sa pag-iisip. Pag nakumbinsi mo ang bawat Pilipino sa pamamagitan nito, lalabas yan eventually. Hindi pa hinog. Gusto mo pumunta na ng EDSA? Paano mo isusustain yan? Mag-isip ka nga. Minsan di ka na rin nag-iisip Parang katabi yung nag-i-interview sa'yo. Isa pa yan Kinakargahan ng mga hakot, hindi napupuno Di ba? So yan, kinakargahan daw ng mga hakot. Itong pinalalabas niya dito, mamaya sasabihin niya eventually KOJC yan. So pinalalabas niya, hakot lang ang mga pumupunta sa maisog. Mapa-administrasyon, mapa-oposisyon. Pirming ganyan. Pero kung yan, magkakaroon ng talagang yung organic, yung sinasabing organic na na meron talagang sentimiento. 'Di ba? Yun Kasi kung ang sentimiento lang diyan ay personal, personal reason, na nang dahil doon sa kinaaanibang grupo o anuman, walang mangyayari diyan. Pero kung ito, ang motivation ng tao ay yung kanyang kaapihan, yung kanyang... Putang ina, gumaganon pa yung ulo ni BMR, naniniwala naman, Hindi, alam mo, expected ko na, kasi alam naman namin yan, maraming nakakaalam na itong si Kalbo, ano yan, fame whore, maraming nakakaalam yan. Alam na ho yan sa loob. Kaya nga hindi siya makasali-sali. Kasi alam na dati pa, i-rewind ninyo, hanapin nyo, kayo na mismo mag-google. Matagal nang papansin yan. Matagal nang umi-eksena yan. May tawag nga sa grupo nila Hindi ko na lang sasabihin yung sinabi sa akin. May grupo yan grupo ng mga whistleblower. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung tawag sa kanila. Pero yung grupo na yan yung mga, alam mo na, mga witness kuno. Okay? Kaya, tapos, ang nakakataka dito, hindi itong si Morales. Si Morales, expected ko na yan.
Etong nasa kaliwa, na alam naman niya na ang tinitira dito ay yung KOJC at sinasabi dahil lang dun sa pinuno na which is si Pastor Kibuloy. Gumaganon-ganon pa, tumutungo-tungo pa. Oh. Putangin nang yan. Sabi ko, ano to, tanga? Tanga ba to o bobo? Hindi, BMR, tanungin kita, dalawa lang yan. Takot ka kay Morales? O tanga ka? Hindi, nagtatanong lang ako, BMR ha. Ito seryosong tanong to kasi iniisip ko talaga eh. Hindi mo ba maintindihan yung sinasabi? Hindi mo magets yung parinig ni... Alam mo sa sobrang nagpaparinig na dito si si Calvo, nagpaparinig na, 'di ba? Naparinig siya na kesyo dahil lang hinahakot yung organisasyon na KOJC, tapos dahil dun sa pinuno lang nila naaapi kaya nakikipaglaban. Ito napaka-obvious na eh. Tanga na lang ang hindi makasense niyan. Or natatakot ka lang kay Morales. Hindi, BMR, tanong ko lang. Sabi tuloy ni Boss Dada parehas. Hindi, kasi yun lang ako nagtataka lang ako. Ito seryosong tanong, BMR. Tanga ka ba? Tanong lang. Tanga ka at hindi mo mag-get si Morales? O supot ka? I-comment nyo nga dyan, ano siya, tanga o supot? Sige na, paki-comment. Ano sa tingin nyo si BMR? Tanga o supot? Supot siya dahil natatakot siya kay Morales? Kung ako to, tangina, minura ko to sa harapan ng live ko eh. Abay, gago ka pala eh. So para mo sinasabi, bayaran ng mga taga kay OJC? O sumusunod lang? Ano to? Ganon ang ibig mo sabihin? Hindi, di ba ho? Kaya nga kayo ho ako nagtatanong ako, wala akong konklusyon. Wala akong konklusyon. Ano kaya si BMR? Tanga o supot? Gumaganong-ganong pa, sumasang-ayon pa ang ulol eh. Sabi ko, nako. Tapatan ni Urakan, yan. Pero kung ang motivation ng tao, pinapunta lang dyan para dun sa kanyang relihiyon o dun sa kanyang trabaho o dun sa kanyang political na pinabibilangan, walang mangyayari dyan. Paulit-ulit lang tayong magkakaroon ng rally. Later on, pag dilim, uwian na ang hinahanap. Ano gusto mo? Ano talagang... Alam mo, ito ang dapat kasuhan. Diba kung meron mang kakasuhan ng gobyerno na ito? Kasi literal, siya ayaw niya na mag-uwian. Gusto niya na doon. Pabagsakin na yung gobyerno. Anak ka ng waiting. Sino ba kakampi mo? Si Marlica. Isa pang tapang-tapangan. Sa bagay, nasa Amerika. Minsan kasi hindi ka gumagamit ng utak eh. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Yung tapang-tapangan mo, kunwari kang tapang-tapangan. Kung matapang ka talaga, pumasok ka doon sa Aguinaldo. Mag-aya ka ng mga sundalo doon na mag-aklas na. Kung talagang matapang ka, parang ganun ang pinalalabas mo eh. Yung mga tunay na maisog, yung pinuno ng maisog na si Pangulong Duterte, ang sinasabi niyang paulit-ulit, hindi naman sa gusto natin patalsikin si Marcos eh. Inilalabas lang natin ang saloobin natin. Yun ang purpose. Kahit kami banateros, paulit-ulit namin sinasabi yun. Inilalabas lang namin ang aming saloobin. Ngayon, kung ano mangyari, basta kami inilalabas lang namin. Hindi namin hawak yan at hindi kami kahit kailan ng rebellion. Hindi. Alam mo, sa totoo lang, pagkaroon ng rebellion, labas ako dyan. Out ako. Sorry ha. Hindi ko gusto magkaroon ng rebellion. Bakit? Oo, malamang magtagumpay. Halimbawa lang magtagumpay ang isang rebellion laban kay Marcos. Pero kung gagawin natin ganito paulit-ulit ang rebellion, anong bansa meron tayo? Sige nga ho. Hindi, eto ha. Anong bansa magkakaroon tayo? Alam nyo ba na natanong namin yan kay Pangulong Duterte paulit-ulit? Nung unang, hindi naman una, pang ilang meeting na namin yan actually. Pero nung unang nakasama namin si Pastor Kibuloy at saka si Pangulong Duterte, paulit-ulit tinatanong ng mga tangang vloggers. Ito, kasama yan.
Di umano pala, di umano. Hindi tayo sigurado kung tanga, di umano, ha? Tinatanong kung bakit ano pa ang inaantay, ano pang ano. Alam mo, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi sa gusto nating pabagsakin. Hindi gusto natin ibagsak ang gobyerno. Ayaw niya na magkaroon ng revolusyon. Ayaw niya ng madugong pakikipagbaka. Ang gusto lang niya ay mailabas ang saloobin ng mga Pilipino. Yan ang sinabi. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte at yan ang sinusundan namin. Yung mga tunay na kawal ni Pangulong Duterte. Pero kayo mga ewan ko kung saan kayo pinanganak, nagpapaniwala kayo sa kung saan saang prinsipyo. Tayo, ano pinagkaiba nyo sa mga NPA? Hindi, tanungin ko kayo. Kung gusto nyo pabagsakin ng gobyerno, ano pinagkaiba nyo sa NPA? Di ba? Kung dadaanin nyo sa dahas, dadaanin nyo sa rebellion, ano pinagkaiba nyo? Magkaiba lang tayo ng iuupo. Kung ganun, tama mali. Dapat ilagay natin sa tamang paraan. Legal na paraan. Hindi sa isang madugong revolusyon. Hindi ako, sorry, pero kung ganun ang gusto nyo, out ako doon. Out talaga ako doon. Hindi ako lalaban ng madugo at hindi ako magre-rebellion sa bansa na ito. Nirerespeto ko kung ano ang nilagay ng konstitusyon natin na ibinoto di umano ng tao kahit nagkaroon pa ng hindi magandang eleksyon. Kung kailangan nating pabagsakin ng isang o patanggalin ng isang presidente, gawin natin sa tamang paraan. Impeachment. Gawin natin sa tamang paraan, sa legal na paraan. Hindi sa pag-alboroto ninyong dalawa dyan. So sa madalas sabi, Sir JM, na kasi nga ito rin yung napansin ko, yung napakaganda rin yung sinasabi mo talaga na organic kasi yung Sumang-ayon pa siya, no? Hindi, talaga Sumang-ayon pa siya Sumang-ayon pa siya na napakaganda na to sinasabi mo sa madaling salita.